Pasensya na po mga bossing kung medyo mabagal yung progress ng restoration natin dito sa Pajero ha. Kasi unang-una mga boss, nakikita nyo naman po, every time nagagawa po ako dito sa Pajero, i-video ko yung tutorials o i-video ko yung kanyang progress, nakikita nyo naman po na mag-isa lang po akong gumagawa. Yes mga boss, kahit behind the camera, wala po talaga akong katulong na gumawa rito. Minsan nga kapag kailangan ko na talaga na 2 tao akong gagawa, si Mrs. na po yung hinahatak ko para tumulong sa akin at mag-assist. Pero kung sa manpower at sa manpower lang po mga bossing, ako lang po talaga ang bumubuo nito at nagre-restore nito mag-isa. Another thing mga bossing, hindi naman po ganun kamura ang restoration. Hindi po yan kasing dali mga bossing. Actually mas madali pa nga mga boss, halimbawa bibili na lang po kayo ng running condition na Pajero. Kapag ka naghanap po kayo sa FB Marketplace ng mga gantong klase ng Pajero Exceed, hindi po ako nagkakamali, meron na kayo mabibili sa worth 200,000 to 250,000. Running condition na po yun. Pero yung gantong Pajero mga bossing, kapag i-restore nyo po yan, expect nyo po mga boss, more than that pa po ang pwede nyong gastusin. Kasi nag-restore na rin po ako ng sasakyan ko dati. Akala ko po mura lang ang gagastusin ko, pero sa totoo lang mga boss, owner type Jeep lang po ang ginawa kong i-restore, pero gumastos po ako ng 250k plus. Nagulat din ako nung nagko-compute na ako ng total na gastos. And syempre mga boss, hindi naman po ako kagaya ng ibang vlogger na maraming pera. Okay, so maliit lang naman po ang kinikita ko sa mga videos ko. Ito, bigyan ko po kayo ng example ko ng isang video na umabot ng 100k views. Makikita nyo po dyan mga bossing na $3 lang naman po ang kinita niyan. Magkano lang po ba ang $3 natin? Halimbawa na lang po mga bossing sa 52 pesos. Magkano po ang $3 sa 52 pesos? 156 pesos lang po yan. Ano po ba ang mabibili ng 156 pesos? 100k views po yan ha. Eh, hindi naman po lahat ng videos ko nakaka 100k views. Yung iba nga po dyan mga bossing, wala pang 10k views, wala pang 20k views. Okay, so, pero dito mga boss, kaya po natatagalan din ako kasi syempre budget din po. Kagaya nung nakaraan, bumili ko ng battery, that is 6,000 pesos. Kailan ko pa po mababawi yung 6,000 pesos, di ba? Tapos, bumili ako ng jack. Kasi yung jack na yon, syempre, unang-una, luma na po, hindi na po niya kaya. Yung Pajero talagang bumababa na po siya eh. Tapos, bumili ko nito, magkano po bili ko rito? Nasa 4.8 po yata kung di ako nagkakamali. Tapos bumili ko ng jack stand. Actually, 2 set yan. Yung isa hindi ko pa nilalagay. Yung jack stand po na yan, ang bili ko po dyan parang nasa 700 pesos po yata ang isang pair. So, 2 pair ang binili ko. So, 1.4. Okay po. Tapos, syempre dito, yung mga pinagagamit ko pa, kagaya po ng mga yan. May mga ginagamit po ako dyan cleaning materials. Yung mga ginagamit ko po na tools, etc. Lahat po yan mga bossing is ginagastusan ko. Kagaya nito. Gumawa ko ng tutorial para magpalit nitong keyhole, mga bossing. Magkano bili dun sa isang set na ganyan? That is 500 pesos. Tapos ang kinita lang naman po ng video is wala pa po yatang 100 pesos. Actually mga bossing, alam ko rin naman na maging magastos tong Pajero na to kasi nga dun sa previous owner, ilang taon po talaga to natenga, halos decade po talaga to natenga. As in, hindi siya pinapaandar mga boss, kaya nga po nung nakuha ko yan, talagang walang hatak sa drive, kailangan naka 4x4 low pa siya para lang umabante ng konti. Kapag kailagay mo lang sa 4x2, talagang as hindi siya umaandar, hindi siya nakakalis ng pwesto. So, ang dami ko pong gasto. So, kagaya na lang po dito sa radiator na kinakalawang na po. Siyempre, kailangan ko magawa ng paraan para malinisan niya. Tingnan niyo naman, grabe ang kalawang dito pa lang sa radiator cap. So, radiator pa lang, tapos sa engine block pa, sa loob pa mismo mga bossing, kailangan pang malinisan, matanggal yung kalawang. Siyempre, maintenance ulit, change oil, sa transmission fluid. Yan pa rin yung original na fluid niya mula nung kinuha ko. And siyempre, kahit yung previous owner, original fluid pa yan. So, malamang, galing pa ng Japan yung fluid niyan mga bossing. I'm not sure baka napalitan na rin ng fluid. Tapos syempre makikita nyo naman po dito sa engine bay, ang dami pang kailangan ayusin, papalitan, ibababa, papalitan ng mga yan. Tapos pipinturahan, lilinisan. So expected ko naman talaga mga bossing na malaki ang bibitawan kong pera rito. Pagdating nga sa mga gulong mga boss, kahit nasabihin nyo ang kakapal na yan, pero expired na po ang mga gulong ko. Wait lang, dito tayo sa kabila. Ay hindi ito. 2014. O gaya niyan, 2014. So 11 years na itong gulong na to. So kahit napakakapal pa,
parang unsafe na siyang gamitin, di ba? So, pwede ko siguro yan, reserva lang. Pero dito, alam ko, mas expired nga to eh. Parang nakita ko to nung nakaraan, expired na to. O, ito. 2013. O, konti lang pala difference nila. This is 2013. Sana ba? Ayan. 41st week ng 2013. O, sa gulong, magkano? Alam na mga naka-Pajero yan kung magkano ang gulong ng isang Pajero. Isang piraso lang yan kung branded ang gagamitin. Not sure, mga 10,000 pataas. Pero kung mga China na gulong, siguro 6,000, 7,000. Pati reserve tire po namin. Tignan nyo naman po ang nangyari. So, isang set po yan. Bodyworks, nakikita nyo naman mga bossing. Ang dami nang kailangan gawin. Nagmantsa na yung kalawang dito kasi may nakakabit dito na rear view mirror dati. Tapos, ayan, kailangan mapinturahan. Kailangan mapalitan, syempre, ng mga weather strip. Pati dito sa loob, yung mga yap, kailangan palitan. Mga door handles, syempre kung i-restore mo, kung ang plano mo lang is tamang magamit lang, hindi mo napapalitan yung mga door handles. Pero kung gusto mo talaga na full restoration at maganda, syempre, papalitan na to. Hindi na makukuha to sa restore. Tsaka mas mura na kasi kung papalitan kumpara sa i-restore pa itong original na to. Sa mga sidings, ganun din. Tingnan nyo naman yung sidings natin. Ang ano na niya, yung mga mancha niya, mga boss, ayaw na matanggal eh. Hindi ko alam kung may way pa para matanggal yan. Pero try ko pa rin. O, tingnan nyo naman dito. O, yung kisame natin, tingnan nyo. Parang mas malinis pa yung sahig ko kumpara doon sa kisame ko. O, diba? Ayan. Tapos aircon, mga boss. Yan, papagawa ko pa yung aircon kasi walang kalamig-lamig ang aircon nito. Diba? Infotainment, etc. Dami ko pang kailangang ayusin dito mga boss. Kaya kung gastos at gastos lang, yung kinikita ko po sa pagbablog, sa bawat videos na i-upload ko sa restoration nitong Pajero na to mga boss, walang-wala po. Baryang-barya po yung kinikita ko kumpara sa mga ginagastos ko. Kapag ka na-restore ko naman to mga bossing, kahit nasabihin ko napakaganda na magiging resulta nitong Pajero nito after ko siyang ma-restore. For sure, hindi ko rin naman siya maibebenta sa magandang presyo kasi nga ang mga Exceed, mga bossing, hindi naman po yan magiging ganun kamahal ibenta. Mas mahal pa rin po yata yung Fieldmaster na tinatawag. Actually mga bossing, pati nga dito sa makina, kahit natanggal ko na yung usok niyan, nagdadalawang isip ako. Gusto ko siyang i-rebuild. Why? Kasi pansinin nyo ha, sa mga familiar sa 4M40 na makina, mukhang maingay siya, di ba? Ayan. Parang hindi normal yung ingay niya, which is para sa akin hindi nga rin normal. Tapos eto pa, papakita ko sa inyo. Ayan, nakikita nyo ba? Diba? Medyo mausok pagka binubuksan ko yung oil filler cap. Yung talsik okay lang, yung talsik ng langis, wala namang problema doon. Pero pagka binubuksan ko kasi masyadong mausok kahit sa dipstick. Ayan o, nakita nyo? Diba? So para sa akin, parang ano eh, mga bossing, hindi ako kontento na basta lang maayos yung Pajero. Parang gusto ko maging top condition siya ulit. So itong makina mukhang kailangan talagang dumaan din sa pagre-rebuild. So isa pa yon sa mga pinag-iisipan ko. At kapag ka nag-decide ako na gagawin yon, sana mapanood din po ninyo mga bossing. Tapos sa ngayon, another thing, kaya hindi pa ako masyadong nagpo-push dito sa Pajero mga bossing kasi nga hindi ko pa siya nate-test drive. Since naayos ko na yung ibang bagay, gusto ko siya ma-test drive muna. Bago ko pagandahin, bago ko pagbibilhan ng mga accessories, kailangan maayos na siya yung makina at transmission, pati yung kanyang differential, yung kanyang 4x4 lahat. Kaya lang, hindi pa ako makapag-test drive kasi hindi siya nakarehistro kasi nga ilang taon to nakatenga dun sa previous owner, so hindi na siya narehistro. If I'm not mistaken, ang last register nito is 2016 pa yata, so magna 9 years na. Okay, hindi ko pa siya marehistro kasi sa August yung kanyang registration. Actually, pwede ko na siyang i-rehistro pala, kaso sa LTO kasi mga bossing, kapag magre-rehistro ka 2 months prior ng registration mo, so August, dapat June ako magrehistro para July, August, 2 months, di ba? Kasi pag ngayong May ako nagrehistro, pagdating ng August kailangan ko ulit magrehistro, so magdodoble gastos ako, kaya hintayin ko na lang mag-June. Kahit June first week, magpaparehistro na ako, at least 2 months, pwede na. Ang gagastusin ko na lang doon mga bossing is yung mga palyado niyang registration, tapos yung update ng registration niya para mas isang gastusan na lang. Pag narehistro ko na siya,
pwede ko na siyang i-test drive ulit. Tapos kapag na-test drive ko na at maayos na yung lahat, wala akong naging problema sa transmission, walang problema sa differential, okay lahat, tsaka ako na pagdidesisyonan kung pagagandahin natin yung buong body nito mga boss. Pero syempre, kasabay pa rin nun is yung pag-iipon ko nga po mga bossing ng budget para ma-sustain ko yung pagre-restore nitong Pajero na to.